makakamiss ka kasi grabe ang mga structure dito. Matitibay sa pagtitignan mo, matitibay. Ang gaganda. At yun ang yun ang nakaka-amaze sa lugar na to pag pumunta ka. Meron lang akong naalala sa Bible kasi nakita ko kung gaano kaganda daw. Sabi sa Bible, Matthew chapter 24, verse 1 and 2, sabi niya, sa huling panahon, walang bato na matitira sa kanyang mga kapwa-bato. Yun yung panahon na sinaad o sinabi ng Panginoong Hesus yung darating na trahedya, darating ng mga sakuna, darating ng mga paghihirap. At naniniwala kami na at sa panahon ito darating yun dahil nandito na lahat ang mga signs, ang mga tanda na sa panahon ito darating. Although na magaganda, nakaka-amaze sila, pero hindi natin kasi mapipigilan ang Biblia dahil nakatrapisi. Mabubuho lahat, mabubuho. Ang isang mensahe natin, paano tayo? Kung magkakaroon ng mga tagutom, magkakaroon ng mga sakunan, ng mga lindol, ng mga digmaan, paano tayo? Nakahanda ka ba? Nakahanda ba kami? Kami, oo, nakahanda kami dahil alam namin na itong katawan na to ay papalitan din. Lahat ng bagay ay papalitan. Papalitan ng mga bagay na hindi nasisira. 2 Corinthians chapter 15, sabi ron, yung mga bagay na nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. Mga bagay na nasisira, papalitan ng hindi nasisira. Mga bagay na hindi panlupa, hindi bagay na panlangit. Kung hindi ka pa nakahanda sa oras na ito, gusto ko na makasama ka namin. Ang isang dahilan lang, ang isang paraan lang, upang makasama ka namin na walang takot, ay ang tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa puso mo. Amen. Sa oras na ito, bakit hindi mo paghandaan ang bagay na yun sa pamamagitan ng kasiguruhan na pwedeng ibigay ng Panginoon? Handaan natin sa buhay natin ang lahat ng ito na nakikita natin temporary. Pero ang ibibigay ng Panginoon is permanent. The immortal, the mortal, papalitan ng immortal. Guys, yun ang nasain natin. Dito na-amaze kami. Pero mas nakaka-amaze ang pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Lang guys. Amen. Amen. Good day. Ayun, so good morning, I am Paso Dino at welcome po sa Philippine Arena. Medyo busy po ang Philippine Arena dahil sa pagbubukas po ng FIBA World Cup. At salamat, wala pa naman pong nagpapapirma sa amin kasi di naman kami kilala, sorry po. Okay. Ano ko lang po, no? As we go along sa aming pagdadrive. At mapabasa natin dun sa sa social media yung uso nga yung kasi yung gulatan eh. Pero may question, paano kaya kung ang Diyos ang manggulat sa atin? Katulad na sinabi ni Pastor Florento, pag kung dumating yung pagkakataon panahon na dumating ang ating Panginoong Hesus at ang tao, sabi ng Bible, ay huhukuman niya. Ano kaya ang gagawin natin? May mga time na sinasabi natin, ay, may oras pa naman, malakas pa naman ako, so saka na lang, saka ako na lang. Kaya lang, hindi ho natin hawak ang oras, di natin alam kung ano pwedeng mangyari bukas o mamaya o kaya sa isang buwan, sa isang taon, sa isang linggo. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na lumapit sa Kanya at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na isuko ang ating buhay. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maranasan natin yung ipinangako niya, yung kanyang pag-ibig at kalakip na benepisyo ng kanyang pag-ibig at ng salvation din, no, spiritually. Marami tayong mga pinaghahandaan sa buhay, pero mahalaga na pinaghahandaan natin yung ating spiritual life din. Ito sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya ang question is, kung hindi mo gagawin ngayon, kung hindi ka magde-decide ngayon, kailan mo yung gagawin? Sana huwag pang mahuli ang lahat bago ka makapag-isip, bago ka mag-decide na tanggapin, papasukin sa iyong buhay ang Panginoong Hesus. So have a blessed day po.
Amen. Amen. Praise God. Okay, tama yung sinabi ni Pastor Torrendo at ni Pastor Mendoza na tayo ay may hangganan. May kailangan paghandaan natin yung kabilang buhay. Ay ginagawa namin ditong apat ay nakasurat dun sa Colossians chapter 3 verse 17. Ano man ang iyong sasabihin, ano man ang iyong gagawin, gawin ninyo sa pangalan ni Jesus upang maparangalan ang Diyos. Kaya ang ginagawa namin dito, ang sinasabi namin dito ay sa pangalan ni Jesus. At ang ginagawa namin dito, nagbabike kami para lumakas ang aming resistensya, hindi kami magkasakit, ay ginagawa namin yan sa pangalan ni Jesus. Para magkaroon tayo ng physical na malakas at spiritual na malakas. Physically and spiritually strong. Amen? Yun lang. Yun. Amen. Praise God. Magandang isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaamihan, mga taga-Kaaltarasa. Lubos po kami nagpapasalamat sa Diyos dahil nilood niya na kami makarating maayos at ligtas dito. Tama po ang sinabi ng ating mga butihing pastor at ng ating kapatid na si Kuya Sinon. Tunay nga po na ito na po ang panahon, ito na po ang araw ng kaligtasan, kaya pag nadinig po natin ang tinig ng Diyos, ay wag na po natin pagmatigasin ang ating mga puso. Dahil katulad nga ng sinabi nila, na hindi po natin alam ang araw ng bukas, dahil ang buhay po natin ay parang usok lang, na kung saan nakikita natin at panandalian din nawawala. Ganun din po ang buhay ng tao. Kaya nga sinabi ni Apostol Pedro doon sa mga gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Katulad nung nangyari sa sambahayan ni Cornelio, ito po si Cornelio ay isang senturyon, na isang pinuno na may rango na Italiano. Siguro ang rango niya, baka colonel siguro dahil marami siyang nasasakupan tao eh. Oh. Ngayon, itong tao na to, itong sundalo na to ay madasalin to, matulungin sa tao, alam ng Diyos, kaya nagpadala ang anghel kay Cornelio at sinabi na alam na nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at ang iyong mabubuting ginagawa. Kaya sinabi ni anghel kay Cornelio na papuntahin mo, pagpunta ka sa Jope, at andun may pangalan Simon Pedro, at ang nakatira siya sa tabing dagat. Ngayon, ang ginawa ni Cornelio, dahil siya ay maraming mga tauhan, nag-utos siya sa 3 tauhan niya at pinapunta niya yung mga tauhan niya ron sa kinalalagyan ni Pedro. At sa madalit sabi kasi marami pang pangitain yun dahil si Pedro, kumbaga sa yung mga Jewish, hindi sila nakikisalamuha sa mga Hentil eh. Pero nagpakita ng pangitain sa kanyang Panginoon dahil sinasabi ng Panginoon na wala siyang pinipiling tao, wala siyang tinatanging tao. Kaya sa madalit sabi, sumama si Pedro sa mga tauhan ni Jope. At ito naman nung papalapit na, nakita ni Cornelio, inimbita niya yung buong sambahayan niya, yung mga kamag-anak niya, at ipinahayag ni Pedro ang kaligtasan. So habang pinapahayag ni Pedro ang kaligtasan, napuspos sila ng Espiritu Santo. Sa madalit sabi, sa sambahayan ni Cornelio, lahat sila naligtas, pati ang mga kaibigan niya. So, friend, ito na po ang araw ng kaligtasan, kaya kami nagbabahagi pa, dahil ito po ang aming gawain bilang mga lingkod ng Diyos, dahil yun po ang inuutos sa amin ng Panginoon na kami po ay magiging saksi pagbaba ng Espiritu Santo at ipahayag po namin ang kabutihan ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Diyos, mga kaibigan. Ilan po, magandang umaga sa atin. Amen. Ay, Salamat. by the way, huwag niyo pong kaligtaan, pakisuportahan niyo po yung Kuya Sinon Vlogs at ipopost po ito doon at yung iba pa pong mga videos niya ay inyo pong suportahan. Maging yung personal din po na account ni Pastor Florendo at maging ako, you can support us and you can give us stars. So have a blessed day po. Have a blessed day. Amen. Thank you for Ayan lang, watching. pinomote ko. Ayos yung